Hello guys, good afternoon and kumusta po? Again, I would like to say thank you so much to all of my YouTube subscribers, sa lahat mo na mga nanonood sa akin kahit yung mga 6 years to 7 years ago pa. Especially yung mga talagang hindi tumigil na sinundan yung buhay ko dito sa Dubai when I started as a visit visa hanggang sa nagtrabaho ko sa isang ice cream company sa loob ng Terminal 3 ng Dubai sa airport, hanggang sa nalipat ako sa isang Arabic restaurant, naging social media guru at kung ano-ano pa, hanggang sa nagtry mag-business, nagtry ng maraming bagay. May pasa. So, marami akong nagawa na mga videos na alam ko maraming naitulong sa ilang mga viewers ko, especially to those who are really planning to go to Dubai. Nag-share ako ng mga tips, paano kumuha ng mga visa, paano ang qualifications ng mga sponsors at kung ano-ano pa. Marami tayong natulungan ng mga kababayan dito na may sakit, because yun nga, parang ako kasi ang kauna-unahang Filipino vlogger dito sa Dubai, so I take advantage of the social media before to ask help sa ilang kababayan din natin na nandito, and yun nga, malaki na itulong, pero somehow I need to stop that kasi mahirap yung ganong klaseng responsibilidad. Hindi ko kasi nakakayanan if lalo na yung mga ilang tinutulungan mo is namamatay. Parang feeling ko namatayin talaga ako ng kamag-anak. Pero it's a good experience. It's a life changing experience para sa akin yung ganong klaseng mga vlog na ginagawa ko before, kasi walang gumagawa nun. And dito sa Dubai ako nagsimula nung mayroong isang vlogger na nagiging part ng media. So yun, because of those things na nagawa ko, I received recognitions from newspapers to magazine to hanggang sa na-discover tayo ng TV, hanggang sa naging part na ako ng TV. Ako, when it comes to my life as a vlogger, to be honest, I am very thankful kasi because of vlog na-experience ko yung mga bagay na hindi ko dapat ma-experience kung hindi ako nag-vlog. I will not get that connections and recognition from the community. Masaya, wala akong pinagsisihan sa pagiging vlogger ko. Medyo tumigil lang ng konti. It's because there are some things that I need to prioritize. Okay, mahirap kasi yung pagiging vlogger na OFW. It's because syempre dito Pilipinas dito sa ibang bansa we survive based on our visas. Kaya nga importante talaga na meron kang day job, and vlogging should be just like sideline lang or just your passion, yung tipong ganun. And if you're going to ask, marami nagtatanong sa akin na bakit daw yung ilang mga videos ko is hindi daw ako sumasabay sa mga ilang mga sikat na mga vloggers. Kasi to be honest, my intention kasi of doing vlog is not to go viral. Sa akin talaga is a real public service. I really wanted to help Filipinos who are planning to go to Dubai or UAE para mabigyan sila ng tamang guidance. Kasi during the time na nasa Pilipinas pa ako, wala akong makuhang correct information or updated informations
sa mga katanungan ko. So I was so scared. So doon ko naisip na okay, I think I have to face the camera and be ready for everything. Pero yun, as of now, medyo madalang yung vlog na ginagawa ko. Kasi may mga bagay lang ko na kailangan ayusin. Pero I'm okay. Sabi ko nga, all of us has a problem to face And I am one of you guys. I'm not that special. I am same as who you are. All of you, pare-pareho lang po tayo. Kaya nga sabi ng ilang mga kaibigan ko na nagtatrabaho sa TV, na at the end of the day, all of us are all OFW. We encounter different problems. I experience homesickness. I experience na mawalan ng trabaho. I experience na hindi ko alam kung saan ako pupunta. I experience that I have to survive by vlogging. So, yun. My life is up and down. So, tulad nyo rin ako. Sabi ko nga, hindi ako iba. Okay, pero I am just blessed and so thankful with all the people na nakikilala ko. Nasabi ko nga dati, if there's one kabayan na may problema, parang kailangan tulungan ko siya. Pero nung huli, nare-realize ko na teka, ako pala yung may kailangan din ng tulong. So that's the time that I need to stop. Because kapag ako yung mawalan na, how can I give something that I don't have? So yun yung mga naging reasons ko. And basta message ko lang sa lahat ng mga viewers ko that it is always important na dapat alam mo asan ang totoong buhay at asan ang social media. So ako, to be honest, I'll be frank with you today, that as much as possible, I really wanted to choose yung sitwasyon lang ng buhay ko that it is worthy to share. Because it is always good to share to everyone yung inspiring ones, yung motivating ones. More on positive side ang gusto kong ipakita sa lahat ng tao. Kasi I feel guilty na kapag nagdrama ako and all, parang tinatanggalan ko kayo ng hope. Okay? So kaya iniiwasan ko yung ganun. Pero this is more of like a confession. This is more of like confession ko na ako po, si Juni Sorsano, isang vlogger dito sa Dubai, na ako po isang totoong tao, isang totoong OFW. Meron lang talaga akong puso to really help our kababayans. And siguro hindi matatanggal na yon. Siguro kahit dumating man yung point na makauwi na ako sa Pilipinas or malipat ako ng ibang bansa, yung puso ko na yon to help is nandyan yan. It will never change. Kaya salamat sa lahat ng mga viewers ko. It's either sa YouTube man yan or sa Facebook. That because of you guys, you are the reasons why narating ko yung mga bagay na hindi ko pwedeng marating. If hindi ako naging vlogger, if I don't have followers na katulad nyo, na naniniwala sa mga ginagawa ko. So yun, salamat sa lahat-lahat. You always pray for me. You always say na God bless me for all the good things na nagagawa ko. And I'm returning all of those praises because at the end of the day, everything happens for a reason and it is always God's plan. Okay, ganun kasi ako how I face my problems in life. Nasabi ko, bakit like especially right now, I'm the lowest low of my life. Parang sabi ko, Lord, why do I have to experience this? And isa lang din naman ang sagutan na kukuha ko na He is preparing something big for me. So, yun lang siguro. If you're like in a trouble right now or in a big shit right now, so just go on with your life. Learn from that bad experience. At least you recognize people you need to trust. You recognize people who you recognize people that you will give your loyalty. And you become mature in so many things. I think problems is actually a blessing in disguise sa lahat sa atin.
Kasi ito yung mapupwersa ka to learn, mapupwersa ka to become mature. So, ganun. So, basta ituloy mo lang ang buhay. Do not stop. If you're tired of your life as an OFW, just rest. But do not stop. Rest until you gain strength again. So continue to pray.